Nababahala na si Senator J.V. Ejercito sa natatanggap na negatibong konotasyon ng budget insertions. Gayong bahagi naman daw talaga ito ng kanilang trabaho bilang mga mambabatas. Pero paglilinaw ni Senate Blue Ribbon Chair Ping Lacson, hindi naman daw ito masama at sadyang naabuso lamang. Ang buong detalye sa report ni Kyle Bulyas. Sa totoo lang po, I have to be honest, muntik na rin po kung nag-isip na umalis sa majority kasi parang kung ganitong direksyon, sinusulog na natin ang sariling bahay natin, ating colleagues, napapabayaan natin, nakakalimutan natin yung mga tunay na salarin. Ito na lamang ang naging reaksyon ni Senator J.V. Ejercito sa naging pahayag noon ng chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson kaugnay ng umanay aabot sa 100 bilyong pisong insertions ng halos lahat ng mga senador noong 19th Congress. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni Ejercito na nabahira na ang salitang insertions o amendments sa budget na bahagi naman talaga ng kanilang trabaho. Para sa kanya, dapat nang tapusin ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee at ipaubayan na lamang ang investigasyon sa Independent Commission for Infrastructure. Paliwanag ni Ejercito, dahil sa nagpapatuloy na pagdinig ng Senado, nalilihis na ang usapin mula sa mga umano'y tunay na salarin. Sino ba nagsimula ng mga modus dito? Sino ba nagbebenta ng mga proyekto? Sino ba yung may parking? Sino ba yung may mga legislator na contractor? Eh hindi naman po sa Senado yun. Sa House po yun, sila Saldico po nagsimula. At mukhang nalilihis ang direksyon, eh mukhang iniisa-isa yung senador, parang natatakpan yung mga tunay na salary kasi dapat malaman natin dahil sila nagsimula ng modus nito. Matatanda ang nilinaw ni Lacson na bagamat hindi illegal ang insertions, naaabuso ito ng mga mambabatas, bagay na sinasang-ayunan din ni Ejercito. Naniniwala din si Ejercito na lahat naman ng senador ay may insertions pero hindi ito lahat masama dahil karamihan dito ay para sa kanilang mga advokasya. Maging si Ejercito ay aminado na mayroon siyang amendments para sa 2025 budget pero iginit nitong ine-endorso nila ito sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan at wala silang ginagawang post-enactment intervention. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.